Hello mga kariyan. Sa nakaraang video po ay nalaman po natin kung alin ang common terminal, forward terminal at reverse terminal ng WAS motor. At dahil tuloy-tuloy po ang pagdami ng ating mga baguang subscribers, pasensya na po yung mga advance na ang kalaman tungkol dito. Kailangan po natin na alalayan yung mga nagsisimula pa lang na matuto sa larangan ng pagre-repair na katulad nito. Dapat po ay masundan natin kahit hindi natin malagpasan ay mapantayan man lang ang kagalingan ng mga expert at magagaling na sa gawaing ito. Kaya sa video pong ito ay actual po nating aaralin kung paano paganahin ang isang washing machine. Kaya doon po sa mga baguhan at gustong matuto, para sa inyo po ito, panuorin at tapusin niyo po ang video na ito. Baka po makatulong ito sa inyo para po natin malaman kung paano mapagana ang isang washing machine. Dapat po nating alamin ang kanyang basic wiring dahil po ito'y gumagana gamit ang kuryente. So sa basic wiring ng washing machine, ang mga basic parts po nito ay ang wash motor, timer, capacitor, at AC line cord with plug. Sa mga basic parts na yan ay matututunan na natin kung paano mapagana ang isang washing machine. Ang wash motor ay mayroong tatlong terminals. Meron ditong common at forward and reverse terminals. Nalaman natin kung alin dito ang common at ito po yung may buhol. Kung ito'y brand new, makikita ninyo na may sticker or diagram na nakatapal sa body ng motor. Pero dito, ito po ay second hand, wala na pong sticker na nakatapal dito. Kaya malilito yung iba kung paano makukuha dyan at malalaman kung alin yung common terminal, forward terminal at reverse terminal. Kaya kung hindi pa po ninyo alam yon, i-click nyo po yung pamagat ng video na ito sa baba at nandun po yung link kung paano natin nakuha na ito ang common, ito ang reverse and forward terminal. Pero kung napanood nyo na yon, ituloy na po natin ang video na ito. At ang pangalawang kailangan natin para mapagana ang washing machine ay ang timer. Sa timer, meron din po ditong common terminal, meron din ditong forward terminal at reverse terminal. So kung may tatlong terminals ang wash motor, meron din po tayong timer na gumagamit ng tatlong terminals. Meron din po itong common at reverse and forward terminals. Isa pang kailangan natin ay ang capacitor. Ang value po ng capacitor nito ay 10 microfarad, compatible sa kailangan ng motor. Gamit ito para palakasin ang puwersa ng motor during start operation. Dahil kung walang capacitor na nakakabit sa motor, uugong lang po ang motor. Dahil hindi niya po kayang paikutin ang rotor nito during starting. Kapag na-start na at natulungan na ng capacitor na paikutin ang rotor, magtutuloy-tuloy na po ang rotation ng rotor sa pamamagitan ng running windings. Ganun lang po yun. At ang isa pang kailangan natin, siyempre, kailangan natin ng AC line cord with plug para ma-connect natin ito sa isa't isa at padaluyan ng kuryente ang buong circuit. Okay? Ngayon na mayroon na po tayong mga basic parts, itabi muna yan. Isa-isahin natin at gagawin na natin ang basic wiring connections ng isang washing machine. Ang una po nating gagawin para madali natin itong maunawaan, ang wash motor ay mayroong common terminal, ito po yung may buhol, at mayroong reverse and forward terminal, itong dalawa, kulay yellow at light yellow. Kung mayroong common ang wash motor, meron din pong common ang timer. Mapapansin niyo sa timer, may nakahiwalay na isang terminal or wire, yan po yung pinakang common terminal. At may dalawa na magkatabi, yan po naman yung reverse and forward terminals. Sa madaling salita, meron silang common terminals at reverse and forward terminals. Ganito lamang po ang gagawin sa basic wiring connections ng isang washing machine. Ikabit natin parehas ang kanilang mga forward and reverse terminal. Ito, kahit magkabaliktad po yan, reverse terminal ng motor at reverse terminal ng timer. So, ikabit na natin dito ay parehas yellow. Ayan, nakakabit na po yung reverse terminal. Kahit magkabaliktad po yan, reverse and forward, basta mag-connect lang yung timer at motor. Ito namang isa, light yellow and red,
Pagkabitin din natin yan. Nakakabit na. Kahit magkabaliktaran po yan, okay lang yan. Reverse and forward terminals. Nakakabit na. Ang natira ay dalawang common terminals. Common ng motor, ang kulay blue, at common ng timer, kulay brown. Bitawan muna natin yung dalawang common na yan, at itong reverse and forward terminals ng motor at timer, lalagyan po natin ng kapasitor. Ito po yung kapasitor. Kahit magkabaliktad din po ng kabit yan, basta't dyan iduktong sa dalawang duktungan, yan po ay reverse and forward terminals. Dito sa kabila, nasusundan ba? Ayan po, yung kapasitor ay nakakabit sa reverse and forward terminals. So ang natira, dalawang common. Common ng motor at common ng timer. Yan po ay ikakabit natin sa AC line cord. Ito po yung AC line cord with plug. Makikita ninyo, blue and brown din yung AC line cord. O di, i-color code na rin natin. Pwede pong magkabaliktad yan. Madali lamang ang connection nito dahil ito ay napaka-basic. Tamang-tama sa mga nagsisimula pa lang matuto sa larangan ng ganitong gawain. Kaya tuloy-tuloy nyo lang po ang panunood para may madagdag tayo sa ating kaalaman at hindi na natin ipagawa sa iba ang ating mga washing machine. Kahit tayo lang ay kaya na natin itong sundan. Focus lang po sa panood. Ayan, nakakabit na po yung common ng motor at common ng timer sa AC line cord. Kaya ang tawag po dito sa connection na ito ay common to common. Siguro naman naunawaan ninyo ang connection. Kung hindi naunawaan, ibalik nyo lang po yung video sa simula at paulit-ulitin nyo para makuha nyo ang basic wiring connection ng washing machine. Ang gagawin po natin dito ay babalutan lahat ng duktungan para safe po tayong gumalaw dito sa ating mga ginagawa. Lahat po ng duktungan ay balutin para safe tayo dahil ito po ay dinadaluyan ng mataas na kuryente. Kahit practice lang po ito, kailangan pa rin natin gumalaw ng safe para siguradong hindi tayo madisgrasya. Hindi po dapat bara-bara. Ayan, okay na? Nakakabit na? At ito po yung wiring, kahit magdikit-dikit po yan, safe po yan na kahit hawakan natin ay hindi tayo madidisgrasya dyan. Ang timer ay kailangan ay mayroong holder or knob para hindi tayo mahirapan magpihit kasi matigas po yan. Ngayon, naka-off yung ating timer. Subukan natin na isaksak ang ating experiment na ito. Ayan, nakasaksak na. Tapos hawakan po natin yung motor ng flies at baka lumipad. Subukan natin na pihitin yung timer. Tingnan natin kung ano ang magiging reaksyon ng wash motor. Yan po dapat ay mag-reverse and forward ang ikot. Pag nangyari yon, tama po yung ating basic wiring connections. Okay, subukan na natin. Pihitin lang. Mahirap hawakan. Ayan. Kita nyo? Yan, forward ang ikot ng ilisi. Hintayin natin na mag-reverse. Yun, nag-reverse na mga kariyan. Yan po yung nagre-reverse and forward para linis ng mga maduduming damit. Yan. Yan, forward na naman. So, good na po at tama po yung connection natin ginawa. Patunay na ang ating wiring ay tama. Kaya pwede nyo pong sundan ang wiring na yon sa pagre-repair ng washing machine. Dito sa ganitong paraan, actual ninyong nakita ang connection ng washing machine nang wala sa loob ng kaha ng washing machine. Ito po ay nasa labas. I-imagine nyo lang pag nag-repair na kayo ng mga washing machine, ganyan po ang connection sa loob niyan. Okay, sana'y nakatulong po ito. At nakapagbigay ng idea sa inyong lahat. Maraming salamat po sa mga nagla-like at nag-share ng mga video ko. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Doon sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Ito po ang aking munting channel.
iPhone. Pickaxe, real glove. Expresses the reflections of a common worker. Driver. Technician and a barber.